umaga mga kalode. Ngayon mga kalode, andito po tayo sa ating pila para sa ating connecting flight patungo po ng Manila. Oras po dito sa Saudi Arabia, Riyadh, Saudi Arabia ay 1:30 AM. Kaya puyat, pagod, pero okay lang mga kalode. At least for process na tayo para ay tayo makasakay sa ating sasakyan na eroplano. Ayan mga kalode, sa wakas andito na po tayo sa ating sasakyan na eroplano. Dito na po tayo sa loob at nawa sana'y gabayan tayo ng nag-iisang Diyos sa ating pag-flight patungo po ng Pilipinas at tayo ay makarating ng mapayapa at ligtas. At mga kalode, ikikwento ko po sa inyo mamaya ang buong detalye para po sa pag-flight pag kayo po ay nang manggagaling dito lang po sa Riyadh, Saudi Arabia patungo po ng ating inang bayan, ng ating bansang Pilipinas. Abangan nyo po mga kalode at sa abot ng aking makakaya at aking isi-share sa inyo upang maging aware po ang ating mga kapwa ka-OFW na gustong umuwi ng Pilipinas. Sa wakas mga kalode, tayo naman po ay nakaplastar na at nakaupo at naayos na po natin ang ating mga gamit. At sa wakas ay makapagpahinga habang tayo ay naghihintay sa ating pag-take off sa air dito po sa Saudi Arabia. Kaya huwag kayong bibitaw mga kalode. Subaybayan nyo po ang aming paglipad patungo po ng ating inang bayan kasama po ng ating mga kapwa ka-OFW na siguro matagal na rin itong nagpaprocess para makauwi tulad namin. Kaya mga kalode, sa mga nais pong umuwi, sa nais pong makakuha ng detalye, ng kumpletong detalye para po sa pag-uwi ng ating Pilipinas at maging aware, gawin ko po ang lahat na maibahagi sa inyo ang aking karanasan sa pag-uwi ng ating bansang Pilipinas. Ayan mga kalode, nagmumove na po ang aming sinasakyang eroplano at ito ay nandito na po sa runway ng Riyadh Airport para po sa kanyang pag-ready to take off. So sa hindi po magtatagal, ilang minuto ay kami na po ay nasa area na ng Saudi Airport para sa aming paglipad patungo po ng ating inang bayan. Kaya nawa sana'y gabayan po kami ng buong may kapal at ilayo sa anumang disgrasya at kami po'y makalapag ng mapayapa sa ating bansang Pilipinas, insyaallah. Amin. Cabin crew, prepare for takeoff. For takeoff stations. Ngayon mga kalode, ready to take off na po ang ating sinasakyang eroplano at nagsabi na po ang ating piloto na tayo ay i-air na dito po sa Saudi Arabia. Alhamdulillah at tayo na po ay makauwi na ng Pilipinas within 9.5 ang ating travel mga kalode. Pero ganun pa man, sa hirap, puyat, pagod at gutom, masisilayan na din po namin ang ating bansang sinilangan. Kaya sa lahat po ng mga ka-OFW na nandito po sa ibayong bansa na nais pong umuwi, abangan nyo po ang kumpletong detalye sa pag-uwi para din po kayo hindi maabala tulad ng nangyari sa akin. At siya nga pala mga kalode, sa mga bagong pasok po sa aking YouTube channel, huwag nyo pong kalimutan mag-like, subscribe po ng aking channel at pakihit po ng notification bell at pakiselect ng all para lagi kayong updated sa aking mga susunod na mga video. At huwag nyo pong kalimutan pakishare po ng bidyong ito para po tayo ay makatulong sa ating mga kapwa OFW na nais pong umuwi ng ating bansang Pilipinas para po maging handa at aware sila kung ano ang dapat nilang gawin. Sa abot po ng aking makakaya, ibigay ko po ang kumpletong detalye mula po sa Riyadh, Saudi Arabia hanggang sa airport po ng ating bansang Pilipinas. At
at kung kakayanin hanggang sa hotel na aming tutuluyan, insyaallah. Alhamdulillah mga kalode, at nakalipad na po ang ating sinasakyang eroplano, at ngayon po ay nasa area na po kami ng Riyadh Airport. At kung makikita nyo po sa aming ibaba, ayan po yung view. Makikita natin ang maraming ilaw at ang mga daan ng Saudi Arabia. Time check po 5:45 po ng umaga. Ang ganda sa ibaba mga kalode. Akala mo ay mga bituin lang ng kalangitan ang mga ilaw na nasa aming ibaba dito po sa Saudi Arabia. At kung mapapansin ninyo mga kalode, ay dahan-dahan na rin pong lumiwanag ang kalangitan, sapagkat ngayon ay nasa 6 o'clock na po ng umaga. Kaya nag-aagawan na po yung liwanag at dilim habang kami po'y umiere galing po sa airport ng Saudi Arabia. Ayan, kung makikita nyo po yung view, makita yung daan, maraming ilaw, mga bahay na nasa aming ibaba. Mga kalode, at kung inyo pong mapapansin, dahan-dahan na pong lumiwanag ang ating kalangitan habang kami po ay nasa area ng Saudi Arabia, sapagkat time po natin ngayon ay nasa 6 o'clock na po ng umaga. Kaya aming nasaksihan habang kami po ay nasa area yung pagpasok ng umaga. Ngayon mga kalode, ay nasa itaas po kami ng ulap ng ating kalangitan, at nasa taas po kami ng 33 feet 1,000. Yan po ang lipad ng aming sinasakyang eroplano. Kaya kung mapapansin ninyo, ay nilagpasan po namin ang ulap. Parang puting buhangin lang kung titignan natin ang kaulapan mga kalode. Ayan, nasa taas po kami ng ulap
habang binabaybay namin ang direksyon patungo po ng Pilipinas. Nag-travel na po kami ng almost 4 hours. So halos nasa kalahati na po tayo ng ating bansang Pilipinas, mga kalode. Mga kalode, maging aware lang po yung mga ka-OFW na magagaling po sa probinsya ng Unay sa Algasim, Saudi Arabia, yung dadaan po ng airport ng Algasim. Siguraduhin nyo po na kayo po ay mayroong QR code, yung sa Red Cross, yung E-CIF. Siguraduhin nyo po before kayong pumunta sa airport ng Algasim na mayroon na po kayong ganon, sapagkat hindi po kayo makakasakay hanggat wala kayong register ng QR code sa airport ng Algasim, Saudi Arabia. Ayan mga kalode, kain po tayo. Ito na po yung ating pagkain. At binigay na po. At sa tansya ko ay talagang nangangalahati na po tayo, sapagkat itong ating Philippine Airline ay isang beses lang po itong magpakain. So ibig sabihin, itong pagbigay nila ng pagkain baka nangangalahati na po talaga tayo. At after nito, at ang karamihan ay magpapahinga habang hinihintay na lang po ang ating pagdating sa ating bansa, sa ating airport Naiya Terminal 2. Mga ka-OFW ko na sasakay po dito sa airport ng Riyadh, check nyo lang po passport, ticket, at yung inyong kilo ng inyong mga bagahe. Kung dalawang bagahe po kayo, siguraduhin nyo lang po na nasa 23 kilo or pababa. Wag na wag nyo po itong pasubraan, sapagkat bukod sa maabala kayo at kayo din po i-charge ng 315 sa bawat sobra ng inyong mga luggage, or ibabawas ninyo at iwanan ito sa airport. Kaya sayang naman po yun, mga kalode. About naman sa hand carry, ang hand carry po dito sa Riyadh Airport ay hindi na po ito kinikilo. Basta't kayang dalhin, at wag naman po yung malaking bag, yung pang hand carry lang na bag, walang problema yon. At kung about naman po sa QR code, kung halimbawang wala na po kayong time para mag-register rito, sa Riyadh Airport po ay hindi po nila ito hinahanap. So kung wala po kayong time, wala pong problema, sa Pilipinas nyo lang po ito gagawin, at mayroon pong mag-a-assist na ating mga frontliner dito po sa airport. Pero kung may time po kayo, mga kalode, ay gumawa na po kayo, mag-register na po kayo para pagdating nyo ng Pilipinas, wala na pong abala at dire-diretso na po ang inyong mga pila patungo po doon sa swab test area. At siguraduhin ninyo, mga kalode, na lagi po kayong handa ng mga ballpen, sapagkat napakarami po ng pipilapan habang kayo po ay nasa eroplano. At maghanda na rin po kayo ng number na pwede nyong gamitin na active dito po sa Pilipinas, sapagkat ito po ay kailangan sa mga pipilapan sa papilis habang nasa eroplano kayo. At siguraduhin ninyo, mga kalode, ang insaktong lokasyon ng inyong destinasyon para din po doon sa pag-fill up ng mga papilis. Mas mainam din, mga kalode, na picturean nyo na po ang inyong passport number at ilagay nyo na po sa inyong cellphone yung gagamitin ninyong address, yung inyong destinasyon, cellphone number ng inyong kapatid, kaibigan na nandito po sa Pinas. At mag-register na po kayo, mga kalode, ng QR code para wala na po talaga kayong abala pagdating nyo dito sa Pilipinas. Dire-diretso na po ang pila at hindi na kayo pipila doon para sa QR code. Napakarami pong tao, kaya mahihirapan din po kayo kung hindi kayo mag-register ng inyong QR code. Sa nais pong magtanong, mga kalode, comment lang po kayo sa bidyong ito. At huwag nyo pong kalimutan i-share para din po makatulong sa ating mga ka-OFW na nagbabalak o gusto nang umuwi ng Pilipinas, para din po sila ay makaredy at makahanda at alam po nila ang kanilang mga gagawin. Alhamdulillah, mga kalode, at tayo nakarating na po ng Pilipinas. Sa kasalukuyan ay nasa itaas na po tayo ng Manila area, kung saan ay hindi po magtatagal at tayo po ay maglanding na sa ating airport Terminal 2. Mga kalode, ulitin ko lang po ang inyong ihanda sa pag-uwi. Mag-register po kayo ng QR code. Ready nyo po yung address at
mag-ready din po kayo ng number na active dito sa Pilipinas na pwede ninyong gamitin. At ballpen. Para wala na po kayong abala pagdating nyo po dito sa airport ng ating bansang Pilipinas. At bukod doon, makabawas din po tayo sa mga trabaho ng ating mga frontliner. Hindi po basta-basta ang kanilang mga trabaho. Kaya dapat ay gampanan din po natin ang ating mga tungkulin sa ating mga sarili. Ayan mga kalode, ready na po sa paglapag ang ating sinasakyang eroplano at sa ilang segundo, minuto. At tayo na po ay lalapag sa ating inang bayan dito po sa Manila Airport Terminal 2. Alhamdulillah mga kalode, tayo ay lalapag na dito po sa NAIA Terminal 2 at tayo po nagpapasalamat na sa buong may kapal na tayo ay ligtas na nakarating po dito sa ating inang bayan. Alhamdulillah. Ayan mga kalode, sa wakas tayo po ay nakalapag na dito po sa NAIA Terminal 2 at ngayon na inihintay na lang po natin ang briefing at para ay tayo ay makalabas na dito sa ating sinasakyan na eroplano at mag-start na po tayong pumila doon po sa papunta po doon sa magsa-swab test bago tayo makalabas ng airport. Ngayon mga kalode, andito na po tayo, nakaupo kung saan at tayo inaasikaso at hindi binabayaan ng ating mga frontliner. Pinaupo tayo at sila mismo ang tatawag upang aayusin ang bawat linya, ang bawat movement ng ating mga kapatid na mga OFW. Kaya sa mga uuwi, huwag po tayong makulit kung ano po yung sinasabi ng ating mga frontliner kasi sila po ang nakakaalam kung ano ang dapat gawin o saan dapat pumila. Kaya maghintay lang po ng abiso galing sa kanila. Ulitin ko po mga kalode, mas mainam kung kayo na po mismo ang gagawa ng inyong QR code habang andyan po kayo sa ibayong bansa.
kung saan man kayo naroroon, para hindi na po kayo maabala sa pag-apila rito pagdating nyo dito sa airport, sapagkat kung wala kayong QR code, isa din yan sa pipilahan ninyo bago kayo pipila doon sa pagkuha ng sticker. At pagkakuha ng sticker, pipila na naman patungo sa swab test. Kaya malaking abala po yun para sa ating mga ka-OFW na andyan pa sa labas. Kaya hanggat kaya, hanggat may time pa kayo, mag-register na po kayo ng QR code. Search nyo lang po CIF arriving passenger, at makikita nyo na yan. I-click nyo, fill upan nyo i-fill up nyo po yung complete details ng inyong pupuntahan na destinasyon dito po sa Pilipinas, at number ng active number po nandito sa Pilipinas. Kaya habang may time pa po kayo, gawin nyo na po yan para bawas abala po kayo pagdating dito sa ating inang bayan. After nyong na-fill upan lahat, lalabas po yung QR code. At kung paglabas ng QR code, screenshot po ninyo agad. Huwag nyo pong i-cancel para hindi ito mawala. Screenshot nyo agad, at yun na po ang pinaka entry nyo dito sa ating bansa. Screenshot at i-scan lang po nila pagdating dito, at lalabas na po ang kumpletong detalye about sa atin at sa ating destinasyon, ang dahil doon sa ating pag-fill up doon sa QR code. Ngayon mga kalode, at kami po'y kasalukuyan na nakapila patungo po sa swab test. At after ng swab test, lalabas na po tayo dito sa airport after sa mahaba-habang panahon na tayo ay naghihintay na tayo ay makapila at maswab test na. Kaya sa mga uuwi ng ating bansa, talagang sabar lang tayo. Kailangan mahaba po ang ating mga pasensya, sapagkat ay hindi po basta-basta ang time na ating titiisin habang tayo ay naghihintay na makalabas po dito sa airport. At isang paalala lang sa ating mga ka-OFW na uwi ng Pilipinas, wag po tayong basta-basta na sumasali sa mga pila na hindi po nanggagaling sa ating mga frontliner. Lalo po kayong tatagal pag hindi po kayo nagtatanong kung saan at papaano ang kalakaran ng pagpila. Kaya lagi lang po nating tandaan, sundin natin sila kung ano po yung kanilang sinasabi, sapagkat sila ang nakakaalam ng kalakaran dito po sa loob ng airport. Saan? Yan na nakuha na natin yung mga kabayan. Layo. Ayan mga kalode, alhamdulillah, tayo ay malapit na sa area ng swab test. Ilang minuto na lang at tayo na may maisalang sa swab test, at tayo ay makalabas na dito sa airport, at nawa sana agad naman tayo ay maihatid sa ating hotel na tutuluyan, at tayo ay makapagpahinga na, sapagkat mahaba-habang oras ang ating tiniis. Dumating po kami dito sa area dito po sa NAIA Terminal 2 ng around 8:30 o 9 o'clock. Ngayon po mga kalode ay nasa 12 o'clock na ho. Kaya
sana matapos na tayo at tayo makapagpahinga na dahil gutom at medyo bagsak na ang ating katawan dahil sa layo, puyat at pagod sa paghihintay at pagtitiis na tayo ay matapos na dito sa airport. Kaya tulad ng sinabi ko sa inyo mga kalode, kung kayo po uuwi, siguraduhin nyo po na talagang full of pasensya kayo. Ngayon mga kalode, kami naman po ay nag-travel patungo po ng hotel, The Linden Hotel. Yun po ang aming tutuluyan sa wakas at kami ay nandito na po sa aming bus service kung saan kami po ay magkakasama ng ating mga ibang kapatid na doon din sa hotel na yun at kami ay makapagpahinga na inshallah. Ayun mga kalode, sa mga bagong pasok po sa aking YouTube channel, huwag niyo po kalimutan mag-like, subscribe po at pakihit po ng notification bell at pakisilik ng all para lagi kayong updated sa aking mga susunod na mga video. At huwag niyo pong kalimutan mga kalode, pakishare ng video ito para makatulong din po sa ating mga ka-OFW na nagbabalak uuwi po dito sa ating inang bayan. Maraming salamat din po sa inyong panunood at pagsubaybay ng aking mga video. At sa susunod ko pong vlog, kukuhanan ko po ng complete detalye ang pag-uwi naman po ng Mindanao sa area po ng Pagadian, kung sino man yung taga Pagadian, para malaman din po ninyo kung ano po ang kalakaran at sitwasyon at kung saan po quarantine. Inshallah, sa abot ng aking makakaya, ibigay ko po ang kompletong detalye. Ayan mga kalode, palapit na po kami ng aming destinasyon sa hotel po ng Linden dito po sa Ortigas. At alhamdulillah kami po ay makapagpahinga after po kami makababa at maka-check-in na po sa aming kanya-kanyang mga kwarto. At ako'y nagpapasalamat sa ating mga frontliner na talagang taos-pusong tumulong at ginahid po kami ng maayos na walang kahirap-hirap ang aming movement sa loob ng airport. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at panonood ng aking video mga kalode, at huwag niyo po kalimutan paki-share po ng video ito para po makatulong sa ating mga kapwa OFW. Hanggang sa muli mga kalode, ang inyong lingkod Ryan Pradel. God bless po sa inyong lahat at bye bye.